Hindi ko lang, ma'am. Trabaho ba ng presidente ang sirain ang ebidensya ng ano? Hindi yan trabaho ng... Ay, sa ito. Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Frustration lang. Frustrated sa ginagawa ng administration. Kasi hindi ito, yung maganda sa papel, maganda sa picture, hindi ganun eh. Grabe, oh. Kahiya, mga friend ko, kahapon, no, may topak daw, VP sa Pinas. Talaga, ma'am? Kaya yung mga friends nyo dyan sa Japan, may topak daw ang VP ng Pinas. Talaga, ganun ang nila, observation nila. Iba yan, oh. Well, it remains to be seen if the bloodless drug war will be successful. No? So let us judge that bloodless drug war by the end of his term, kung successful siya o hindi. Last two questions? Yeah. Comment lang din po sa sinabi ni BBM. Yesterday po kasi kasama po siya dun sa mga na-seize na floating siya po. And iniyak niyo po na hindi na makakalabas ulit yun sa market. And kanina rin nasa event siya po sa administration ng comment on that. So, hindi ko lang, ma'am. Trabaho ba ng presidente ang sirain ang ebidensya ng ano? Hindi yan trabaho ng... Ay, sa ito. Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Well, ito para sa akin, no? Hindi naman siguro para sa photo ops yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa ganun. No, pinapakita lang niya na yun yung ginagawa, no? Kagaya nga nung sabi natin, mga babayan, kaya siguro nandoon yung ating Pangulo, no, sa pagsira, no, ng mga nahulay na kumpiska na yan, dahil ayaw niya, no, siguro na magkaroon ng mga recycle. Dahil imagine ninyo kung gaano karami po yan. Di ba? Ganyan kasi yung mga nangyayari, no? Yung mga nababalita na kung saan nakakahuli sila ng mga ganyang karami, tapos nare-recycle. Di ba? Na ibebenta uli sa streets. Di ba, mga babayan? So ito, mas para sa akin, no, mas maganda na nakikita ng ating Pangulo na yan ay sinusunog. Hindi itinatago yung mga bagay na yan. Let's say, ganito. Timbang na yan, nasukat na yan, kung gaano karami yan, no, na kung magkano yung market value niya, na ipresenta na yan sa korte, di ba? May mga picture evidences na yan, di ba? Siguro naman meron na yung permission sa korte. O sige, pwede na sunugin yan. Di ba? Mas maganda nga yun actually, para wala nang nare-recycle eh. Kasi nawawala talaga, no? Nawawala sa kalsada, nawawala sa community yung supply. Di ba, mga babayan? Kesa naman ganyan, no, na nakikita natin na may nahuhuli nga, pero no, nare-recycle. Di ba? Yung sabi ng iba, sabi ng mga natin dyan sa labas, no, sa kalsada, yung mga nababalitaan natin, no, ibinibenta uli yan. No, nire-recycle uli yan. Good evening po, Mama Rose Oimatsu. Maraming salamat po sa iyong pagpasyal, ma'am. Diba? Yun yung iniiwasan siguro ng ating Pangulo dito. Yung ma-recycle, yung mga items na yan. Yung ma-recycle, yung mga nahuli na yan. Diba? Ayaw pa ba nila nun? No? Ayaw pa ba nila nung ginagawang maganda ng ating Pangulo? Gusto ba nila na nandiyadyaan lang? No, naka-stack lang dyan? Tapos ano mangyayari? Naka-stack lang dyan, tapos mawawala sa inventory bigla?
No, tapos makikita natin na ibenta na pala. Mainit sa mata yan. No, tandaan natin, mainit sa mata yan. Lalo't may ganyang market value yan. 'Di ba? Malaking halaga yan. 'Di ba? Mas maganda talagang sirain yan. Hindi sa pagsisira ng ebidensya. Kailangan kasi siguro dito may mas may mas malawak, no, na pagpapaliwanag, no, kung bakit yung ginagawa ng ating gobyerno, kung bakit yung ginagawa ng ating pangulo. Hindi lang siguro basta sa photo ops na kanilang sinasabi dito. 'Di ba? May magandang intention diyan. Kaya yung ginawa, 'di ba? Frustration lang. Frustrated sa ginagawa ng administration. Kasi hindi ito yung maganda sa papel, maganda sa picture, hindi ganun Dapat paniguraduhin mo na gumaganda yung buhay. Hindi ba maganda yung ginawa na yon, no, ng ating pangulo na sunugin yung mga items na yon? Hindi ba maganda na nabawasan, no, yung ganong karami, no, na mga items na yan na posibleng kumalat pa sa lansangan, na pwede pang sumira sa buhay ng mga kabataan, ng ating mga kababayan? Diba? Bakit kaya? Bakit ganun yung kanilang thinking? Bakit ganun yung kanilang mindset? Yun yung tanong ko Diba mga babayan? Bakit ganun? Bakit parang mas nanghihinayang sila? No, bakit sinunog yun? Dapat hindi sinunog yun. No? Hindi yan. Hindi na dapat sinira yung mga items na yan. Dapat hayaan lang nila yan dyan. Diba? Well, totoo po yan, no? Yung rules yung kahit dito sa Japan, sabi ni Mama Rose Oimatsu, no? Ultimatum sunog. Pagka may mga gano'n na nahuhuli. Diba? Shoutouts po kay Sir Alfante Domiciano. Diba dapat diretso sunog nga talaga dapat yan Dapat nga ganun lagi ang utos ng Korte Suprema Diba? May nahuli. Ganito karami, bulto-bulto. No? O sige, iyan nyo na kung gaano karami yan, magkano market value niyan. Diba? Picturean nyo na. Ebidensya, video. Tapos sunugin na kagad yan. Para hindi na mapakinabangan yan. Hindi ba mas maganda yon? No? Kaysa na nandiyan dyan, naka-stack, kagaya na sinasabi natin, na posible, no, na ma-recycle pa at maibenta pa uli. Di ba mga kababayan, mas maganda yung ginagawa ng ating gobyerno ngayon kaysa dati. Yung tinatawag nga ngayon, no, na bloodless war on drugs. Kaysa noon na sinasabing maraming namatay. Oo, maraming natakot, no, na gumawa, pero out of yun? Out of takot yun. No? Hindi rin naman ako no, marami talagang natakot. Okay ako doon. 'Di ba? Pero ganun karami. Ang masaklap kasi mga babayan, no, maraming nadamay, no, na mga na mga inosente na sinasabi sa mga balita. 'Di ba? Yun yung yun yung nakikita natin dito Wag naman po, hindi ko po kaya yan. Baka mahuli po tayo pag ako'y nakisampal siya. Bawal po yun. Okay. Hindi tayo agaya ng mga DDS na nagbumura sa Pangulo, no? Grabe. Tuloy natin to. Ng bawat Pilipino. Are you attending the SONA? Of course not. Bakit ako Last question. Bakit ako aaten ng Grabe, kahiya mga friend ko kahapon. No, may topak daw VP sa Pinas. Talaga, ma'am? Kaya yung mga friends nyo dyan sa Japan, may topak daw ang VP ng Pinas. Talaga, ganun ang nila, observation nila. Iba yan, Well, yan kasi talaga maraming nakakakita, nakaka-obserba. Hindi lang naman yan din nakakahiya rin talaga na nakikita nila na ganyan, no, yung attitude, ganyan mag-isip, ganyan na magsalita, no, ang Vice President,
ng ating bansa sa Pangulo ng Pilipinas. 'Di ba? Kaya maraming anong tawag natin dito? Hindi na bumibilib sa ating Vice President Sara Duterte dahil sobra na nga naman talaga yung kanyang ginagawa. No, yung mga way ng pagsasalita nila, lalo na ng mga supporters nila, ng mga DDS. 'Di ba? Kumaapagmura sila sa Pangulo, ganun-ganun na lang. 'Di ba? Kagaya niyan, kung tawagin nila yung administrasyon ngayon, bobo. 'Di ba? Sige, kayo na matatalino, kayo na mga DDS na matatalino. Kayo na magagaling, no? Kayo na superior, 'di ba? Kayo na malulupit. Kayo na maraming magandang ginawa. No, kayo na nakakaalam kung paano patakbuhin ang Pilipinas. 'Di ba? O sino ngayon ang namumulitika? Sino ngayon na may pangarap na tumakbo sa 2028? Alay natin 'to. Part daw ng game plan yung decision ng ombudsman na magsagawa na ng investigation allegedly dun sa sa confidential fund mo. Since June 11 lang daw pinorward ng House yung kanilang committee report, and then after 4 days pinadala ka na raw ng to comment within 10 days. So part daw yun ng game plan para unahan yung impeachment case mo. Anong comment mo yun? Part ng game plan nila. Ng ombudsman, kasi since si ombudsman ay appointee ni former President Duterte. Okay. Kasi kung madidismiss yung case mo sa ombudsman, magkakaroon ng issue kung hindi pa tapos yung impeachment mo sa Senate. Oh, okay. Hindi ko best person and the best office to answer that is the ombudsman himself or the office of the ombudsman. Hindi ko alam, ma'am, kung bakit nila inaksyonan at hindi ko alam bakit mabilis nila inaksyonan. I don't know. Basta, ang sinasabi ko lang, that the lawyers are ready to answer any charges, whether it is in courts, in the Sandigan Bayan, or in the impeachment court.